Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1,000 pisong karagdagang pensyon ng Social Security System o SSS. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ay pagtutupad ng responsibilidad ng Pangulo. Iniyak naman ni SSS Chairman Dean Amado Valdez na may nakalaan na pondo para dito. May report si Rocky Ignacio. Matapos ang pulong sa gabinete kasama usapin ng dagdag pensyon sa SSS, tuloy na ang 1,000 dagdag sa pensyon. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, matatanggap ang dagdag na pensyon na 1,000 piso sa susunod na buwan ng Pebrero. The President has approved a 1,000 peso pension hike this month with a corresponding 1.5 contribution rate hike in May 2017 and an increase in monthly salary credit to 20,000 pesos from 16,000. He seeks to fulfill a social contract with the Filipino people, especially the elderly and the poor, who gave the best years of their lives in service, while exercising fiscal responsibility to ensure the economic sustainability and protect the gains made by those who have prudently invested in the nation's future. As the President has emphasized, he is the President of an entire nation and not just a particular social class. In this regard, the funds covering the increase will be through current contributions and investment reserve fund. The President is not amenable to using taxpayers' money to fund pension increase since the SSS is a private pension fund. Its total assets are 487 billion as of October 2016, and its fund life is until 2042. Even with the 1,000 peso increase, the fund life will continue until 2040 by May 2017, when the contribution rate and increase in monthly salary credit is implemented. By May 2017, a 1.5 contribution rate increase will be implemented, or 12.5% from the current 11% contribution rate. In peso value, the additional total contribution will range from 15 pesos to 740 pesos, equally shared by employer and employee. The proper perspective is to view SSS as a long-term savings and not as an expense. And actively paying SSS members, after all, enjoys benefits, specifically 6 benefits and loan privileges. To ensure sustainability, SSS is setting in place, 1, legal action plans to reduce contribution delinquency. For example, intensify legal collection on referred delinquent and non-compliant employers. May mga ilang paan niya kasing gagawing requirement katulad ng computation, pero madali na niya ito dahil may nakalaan na pondo dito. At ayon pa kay Dean Amado Valdez, SSS Chairman, 2019 ay baka makakomply na sila ng additional 1,000 pesos para makumpleto ang 2,000 additional benefits sa pensyon. Sa harap na rin ito ng panukala ng Kongreso dagdagan ng 2,000 ang buwan ng pensyon. Mahigpit ani Valdez ang bilin ng Pangulong Duterte sa kanila na maging sustainable ang nasabing benefits para sa mga miyembro nito. Kasunod nito, kailangan na maitaas ang monthly contribution na sisimula muna sa 1.5% sa buwan ng Mayo, kasama sa pagtataas ng contribution ng mga nahahanay sa tinatawag na voluntary contribution. Paliwanag pa ni Valdez, kapag gumanda ang investment reserve, baka di na kailangan pang magdagdag. Git pa ni Valdez, magpapatupad sila ng mahigpit na sistema para sa mga hindi makakakomply na employers. Samantala, umapila naman si SSS President Emmanuel Dook na magpalabas ang Pangulo ng executive order na mag-aata sa lahat ng OFWs na maging miyembro ng SSS bago lumipad patungong ibayong dagat. There will be some responsibilities in doing so. One responsibility is to see to it that the SSS will do its duty in seeing to it that we have efficient effort to collect from employers, and you will find in the following days cases to be filed against erring employers. There will be some contempt charges against employers who do not respond to the summons of the court.
because the fund is a social protection so that we are ensured that the future generation of retirees are well protected. Aprobado na ang 2,000 pesos na dagdag pensyon ng mga miyembro ng SSS o ng Social Security System. Sa susunod na buwan, matatanggap na ang paunang 1,000 pesos. Ang karagdagang 1,000, posibleng sa taong 2019 pa raw maibibigay. Yun nga lang, kasunod ng dagdag pensyon, magtataas naman ang buwan ng kontribusyon ng mga SSS member. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, umaasa raw ang SSS na hindi naman magkakaroon ng backlash o yung tinatawag na negatibong feedback mula sa contributors o sa mga members nito. Ito ay dahil doon sa napipinto na 1.5% na increase sa contribution at kasabay naman ito ng 1,000 pesos na pension hike simula ngayong buwan. The President has approved a 1,000 peso pension hike this month, with a corresponding 1.5 contribution rate hike in May 2017 and an increase in monthly salary credit to 20,000 pesos from 16,000. 2 milyong retiradong senior citizen ang mabebenepisyuhan ng paunang 1,000 pisong dagdag sa SSS pension na kaka-aproba lang ni Pangulong Duterte. Agad tiniyak ng SSS na kahit may dagdag pensyon, hindi mamimiligro ang pondo. February, we can effect the payment of the additional pension increase. But don't be concerned about the fund. We have already set aside the fund. Madaragdagan pa raw ng 1,000 ang pensyon ng SSS pero sa 2019 pa ito pinakamaagang maibibigay. It is also subject to conditionality kung ibibigay namin earlier because we were able to improve our efficiency. That's why it's self-imposed pressure on us. Pero kakambal ng good news, tataasan din ang kontribusyon ng 34 na milyong miyembro ng SSS mula sa kasalukuyang 11% na kontribusyon na pinaghahatian ng employer at employee. Magiging 12.5% na ito simula ngayong Mayo at patuloy itong tataasan hanggang maabot ang 17% na buwan ng kontribusyon. Pag-uusapan pa ng SSS kung paano ang magiging hatian ng employer at employee. Yung 11% contribution which is shared by the employer and the employee is roughly divided into 1/3 is paid for by the employee and 2/3 by the employer. Ngayon pa ang tanong, yung po bang kadagdagan na 1.5% ay ganun ding hatian ang ating susundin? O parehas or to be equally shared between the employee and the employer? Sa ibang usapin, pinaplansya ng Administrasyong Duterte ang isang kasunduan o Memorandum of Understanding kasama ang Russia. Pero paglilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi raw ito tulad ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Tanging joint military exercises at student exchange lamang daw ang laman ng kasunduan na halos tapos na raw balangkasin. Samantala, gusto raw bumisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao City. Ayon kay Secretary Abella, darating si Abe sa bansa sa Huwebes para sa kanyang official visit. At sa Biyernes, tutulak siya patungong Davao City. Kilala naman ang kaalyado ng Japan, ang Amerika. Jessica, balikan natin yung balita sa SSS pension hike. Para dun sa mga nagtatanong kung magkano yung magiging dagdag na contribution simula dun sa May 2017 sa darating na Mayo po. Ito ay magre-range mula 15 pesos hanggang 740 pesos yung magiging dagdag on top of the dating contribution na yan. Combined na yung employee at saka employers na contribution. Ito ay depende pa rin siyempre yung range na yan doon sa sinasahod buwan-buwan ng isang contributor. Jessica. Good news yan, Cedric Pihado, kasi dagdag dun sa pensyon na natatanggap ng mga retirado. Kaya lang, hindi ito yung inasahan nila. 2,000 pesos ang ipinangako nung kampanya. Yun nga lang, sinabi yata ng Department of Budget na hindi kakayanin at medyo unfair din sa ibang mga miyembro. Pihado, yun lang nga ang tatanungin ng mga umasa na magiging 2,000 yung dagdag na pensyon. Yun pala, 1,000 lang. At yung 1,000 sa 2019 pa matatanggap.
Tama yun, Jessica. Actually, mismo ang SSS, si Chair Amado Valdez ang nagsabi, nung tinanong daw sila sa Kongreso yan kung kakayanin ba yung 2,000 isang bagsakan. Sinabi nila hindi daw talaga kakayanin ng SSS yung coffers niyan o yung kaban niyan. What the SSS can offer daw na inaprubahan naman ngayon ng Pangulo is 1,000 muna dun sa unang tranche, and then by 2022, at the latest, ay posible nang maibigay yung additional na 1,000 pesos. Pero ang sinasabi ngayon ng SSS, since mag-i-implement sila bagong administration, mag-i-implement daw sila ng mga reforms, paiigtingin daw nila yung planong collection. Kumbaga, marami kasing hindi nagbibigay ng contribution o nakakapag-remit. Yung 2022 na yan, kung mapapaganda raw yung contribution ng SSS, pwede daw mapaaga, gaya nga na banggit po, pwedeng hanggang mga 2019, may bigay na daw yung karagdagan na 1,000 pesos. So, in effect, approved yung 2,000 pesos na kabuuan na pension hike na ipinangako noong nakaraang election season, Jessica. Okay, just to manage expectations again, Cedric, hindi sigurado pa pala ng 2019. It could go as late as 2020, tama? Jessica, 2022. That's the initial plan. Yes, ma'am. Yan ang initial plan ng SSS by 2022. So, doon sa interview kanina, ang lumalabas is not later than 2022 kasi kung mapapaganda raw yung kanilang reforms sa SSS, mukhang kaya nila na ibaba pa o mas maaga pa yung pagbibigay ng additional na 1,000 pesos. Pero yung first half niyan, yung 1,000 pesos, effective na ngayong buwan na ito, Jessica. Sinabi rin ba ng SSS, kasi may mga nagtatanong, ano ba nangyari sa SSS? Bakit parang hirap sila sa kanilang financials? Hindi ba nila na-invest ng tama yung pondo ng mga manggagawa para sana mas maganda yung financials nila at this time, di ba? Yes, Jessica, hindi masyadong na-discuss kanina doon sa press conference pagdating dyan sa mga investments ng SSS. Pero mismo ang SSS President, yung top leadership ng SSS, yung nagsasabi na talagang meron daw hindi maganda doon sa naging collection o collection system ng SSS. I do not have the figures right now, pero lumalabas sa press conference kanina, malaking porsyento ng mga contributors, malaking porsyento ng contributions ang hindi nare-remit sa SSS. Yun daw yung isang bagay na gusto nilang i-address ngayon sa sinasabi nilang reforms. And mismong si Pangulong Duterte kanina, ina-acknowledge ng SSS, si Pangulong Duterte yung nagbigay ng instructions na dapat daw ihabulin at papanagutin, lalong-lalo na yung mga employers daw na yung mga delinquent employers na hindi nagre-remit ng contributions ng kanilang mga empleyado, Jessica. So it's more of a collection problem, hindi yung mga investment na ginawa ng SSS dun sa pondo. Hindi ko masabi, Jessica, ngayon na it's the only problem. Pero kanina dun sa press conference kanina, sinasabi ng SSS top leadership, malaking problema raw talaga yung collection system na kailangan daw reformahan nitong SSS, Jessica.